Hello guys, ako po pala si Lani, isang OFW dito sa Saudi Arabia ngayon, kasalukuyang nagtatrabaho sa Middle East. Magbibigay lang po tayo ng tips para po sa mga gustong mag-abroad or may mga balak pong mag-abroad dyan, lalo na po dito sa Middle East guys. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi po biro ang mag-abroad. Ang pagde-decide po ng pag-a-abroad ay napakabigat na desisyon po para sa atin, para sa mga may pangarap dyan. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na dapat po ready po tayo kung pupunta tayo dito sa abroad kasi hindi po biro ang trabaho dito sa abroad. Oo, sabihin natin na sanay tayong maglinis ng bahay, sanay tayong magtrabaho dyan sa Pilipinas dahil may asawa tayo or may anak na tayo, may experience na tayo, nandyan na tayo. Pero guys, ito po ang masasabi ko. Ibang-iba po ang trabaho dito sa Middle East, lalo na po pag nag-decide kang mag-abroad, ibang-iba po ang trabaho dito kasi hindi po ito kagaya sa Pilipinas na sa Pilipinas po kapag nagmap ka ng sahig, nagwalis ka, nagtanggal ka ng alikabok, okay na po yun sa atin. Pero dito po sa abroad, hindi po. Kasi po ang tatrabahuhin po natin dito, lahat po ng alikabok na nakikita natin sa sulok-sulok, dapat po yan ay matanggal. Dapat po malinaw ang mata kasi ang mga employer natin dito sa abroad, ibang-iba po dyan sa Pilipinas. Dahil ang employer dito, maliwanag pa sa sikat ng araw ang paningin nila, lalo na pag naglilinis ka. Kasi i-check nila yan, isang ganyan lang nila yan pag nakita nilang may alikabok. So, hindi ka naglinis, guys. Bukod doon, dapat po talaga ready yung physical na pangangatawan natin kasi hindi po biro ang mag-abroad guys. Ito po, sinasabi ko po ito dahil may experience ko na rin po bilang first timer ko po dito sa abroad, dito sa Middle East. Hindi po talaga biro. Ang inisip ko po dati na pag nandito ka na, kayang-kaya ko kasi nga may experience naman ako sa mga ganito. So, taong bahay ako, naglilinis ako, naglalaba ako lahat. Pero hindi po yun ganun lang guys. Biruin nyo po yung magtatrabaho tayo ng 16 hours a day. Okay? Magpapahinga ka lang kapag sinabi ng employer mo na matulog ka na. Kung sasabihin niya yun sa'yo na matulog ka na 12:00 ng hating gabi, saka ka lang matutulog. Hindi po yung pwedeng ikaw ang magpapaalam na, ma'am, matulog na po ako kasi anong oras na po. So, hindi po pwede yun kasi nga nakikisama lang po tayo sa mga employer natin, guys. Dapat po talaga ready tayo. Buo po yung loob natin kasi hindi po biro ang mag-abroad. Tayo po ang makikisama sa kanila dahil sila po yung magpapasahod sa atin. Bukod doon, tayo ang makikisama sa kanila kasi tayo po ang pumunta sa bansa nila. So, wala tayong rights na sabihin yung kung ano lang yung gusto natin. Kaya dapat po matrain po yung pang-uugali natin, matrain din po yung katawan natin. Tsaka guys, isa po sa pinaka mahirap na desisyon to, ang pag-a-abroad, lalo na dito sa Middle East. Guys, dapat ready ka ng magutom kasi dito talaga once a day ka lang kakain ng kanin. Swerte ka na kung may once a day silang nagluluto ng kanin dahil madalas po tinapay po ang kakainin mo. Doon pa lang dapat i-ready mo na yung katawan mo, i-ready mo na yung bituka mo dyan na dapat ready ka ng magutom. At depende na lang yun sa amo mo kung bibigyan ka niya ng pagkain or kasi guys marami akong napapanood or nababalitaan na yung iba hindi po sila pinapakain talaga kasi may mga employer po na kuripot. Yung iba naman hindi sila libre sa mga gamit sa bahay, ganyan. Kaya dapat po talaga buo ang loob natin guys, lalo na yung kalooban mo kasi aatakihin ka po ng homesick. At ang pinaka the best guys, alam nyo kung ano ang pinakamahalaga sa pag-a-abroad guys. Kung may asawa ka dyan sa Pilipinas, tapos magpunta ka dito sa abroad dahil gusto mong matulungan yung asawa mo sa gastusin, gusto mong mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak mo, mai-provide mo yung gusto niya, mai-provide mo yung pangangailangan niya. Guys, kung may asawa ka dyan sa Pilipinas, dapat
ready ka nang mawalan ng asawa. Kasi, habang busy tayo dito sa abroad, hindi makapaghintay ang mga asawa natin sa Pilipinas. Sa loob ng 2 years, kadalasan po talaga naghihiwalay ang mag-asawa dahil sa maraming dahilan. Bukod doon, magiging busy tayo dito. Madalang na tayong makatawag sa pamilya natin. Unang-una po. Yun na po yung pinakaunang reason bakit naghihiwalay ang mga mag-asawa. Kaya dapat tips ko lang po, tips ko lang po talaga yung may mga asawa dyan. Dapat ready po kayo na mawala ng asawa kung mag-decide po kayong mag-abroad. Okay? Yan po yung pinaka number 1 gagawin nyo guys at paghandaan nyo. Pangalawa, dapat po ready po kayong mapagod at maging kargador kasi pag dito po, pag sinabi po na Middle East ka or pupunta ka ng ibang bansa, hindi po yung maglilinis ka lang, magpunas ka lang, mag-vacuum ka lang, mag-ano ka lang, maglinis ka ng banyo, ganyan, hindi po yun. All around tayo guys. Wala tayong rights kasi sasabihin nila yan kahit ano yung pinirmahan mo sa kontrata. Tagalinis ka lang, tagaluto ka lang, hindi po yung ganun, lalo pag mag-isa ka lang sa bahay. Lahat po yung gawain ng bahay sa'yo po. Tsaka, sanayin nyo na rin po ang sarili nyo na maging alien. Kasi, dito po, magiging kulang tayo sa tulog. Dahil, biruin mo yung magtatrabaho tayo ng 16 hours sa isang araw. Hindi po biro yun guys. Hindi biro po talaga yun. Promise. Yun lang masasabi ko. Tapos, sa ano naman sa emotion naman natin or sa pang-uugali natin, dapat po matrain po natin yung sarili natin na maging mahaba ang pasensya kasi tayo po yung pumunta dito, tayo po yung may kailangan at kailangan natin ng trabaho, kaya dapat po more on understanding po tayo. Mahaba po talaga yung pasensya kasi hindi po biro mag-utos ang mga employer dito sa abroad. Hindi ka pa tapos isang utos niya, meron na naman, Diyos ko, alam nyo, sinasabi ko to kasi na-experience ko na pag nag-utos si madam, mag-utos si sir, mag-utos yung anak niya, mag-utos yung isang anak niya, alos, hindi mo na alam, sabay-sabay yun, tapos nagmamadali, hindi mo na alam kung saan doon ang unahin mo. Okay? Yan po, araw-araw ko po yung nagagawa, kaya nasasabi ko po sa inyo na dapat po maging ready po tayo kung gusto po nating mag-abroad. Dapat po, kasi hindi po biro ang mag-abroad, ginastusan po tayo ng employer, tinulungan po tayo ng agency, para makapunta po tayo dito. Huwag naman po natin gawin na kapag pumunta po tayo dito tapos hindi pala natin kaya, gusto na nating umuwi or gagawa tayo ng rason para pauwiin tayo sa Pilipinas. Guys, isipin nyo, medical pa lang, tiniis natin ng ilang tusok, di ba? Nakailang tusok tayo sa medical guys, tandaan nyo yan. Tapos, tiniis natin yung pagod na pumila ng napakahaba kung saan tayo nag-aayos ng mga requirements, di ba? Dumaan tayo sa Pedro Hill. Alam natin yan, lahat ng nag-a-abroad doon dadaan. Kaya guys, hindi po biro ang mag-abroad. Hindi po talaga biro. Meron yung times na masaktuhan natin or hindi tayo siswertihin sa unang sampa natin sa ating employer kasi madalas po talaga na iba ang ugali nila kaysa sa atin. Okay? Kung hindi man tayo siswertihin sa unang employer natin, pwede naman nating sabihin sa agency, magpa-rescue tayo sa maayos na paraan, guys. Huwag po nating gawing biro ang pag-abroad kasi hindi po talaga ito biro. Magiging kargador tayo pagdating dito. Yung hindi mo nararanasan sa Pilipinas, mararanasan mo dito, guys. Dito mo mararanasan maging albularyo. Dito mo mararanasan maging kargador. Dito mo mararanasan ng 24/7. Dapat hindi malalim ang tulog mo kasi maya-maya magtatawag si madam. Yan po. Tips ko lang yan, guys. Bilang may experience po, bilang ako, experience ko na rin ho. First time ko namang mag-abroad pero kinaya ko po talaga to, guys. Yun lang. Gandang gabi. Sana